Okay, so balik tayo sa tutorial natin. So yung default, kapag hindi natin dineclare yung specifier natin, ano mangyayari? So di ba public, private, or int, protected? Paano kapag hindi natin sila nilagyan ng specifier? Ano yung default? So ito yung dapat yung tatandaan. So, ayan na. Walang specifier. Dinilit natin yung specifier, di ba? And delete natin yan. Ayan. So, ano mangyayari? So, bibigyan ko kayo ng 10 seconds. Ano mangyayari sa program na to? Magko-compile or magkaka-error? So, ano mangyayari? Okay, alam niyo na. Tapos, anong default nito kapag hindi natin sila dineclare? Okay, so, i-run natin. Ano mangyayari? So, bakit pa ako gumagawa ng ganitong approach? Gusto kong sa mga program, i-testing nyo kung bakit hindi gumagana, bakit. Ganun dapat yung mindset nyo para pag nag-work kayo, isa-search nyo na lang. Kasi pag hindi nyo na itinatanong yung mga ganun, ba't hindi gumagana, ba't ganito, ba't ganon, dapat may ganun yung mindsets nyo. And run natin. Okay, error. So, ano yung error? Okay, so private. Hindi natin sila dineclare, pero private. So, ayun ang sagot. Private ang default. Pag hindi nyo dineclare yung na public or private, and ang default niya, private. So, ayun yung default na specifier kapag hindi nyo dineclare. And yeah, tapos na tayo sa access specifier, dun tayo sa encapsulation sa next tutorial natin.